Jackson. Hello? Hello po, Papa Jackson. Kumusta ka po? Hi, magandang gabi. Umaga magandang po. umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Anong pangalan Opo. po nila? Jedia po. Jedia. Ano po ulit? Jedia. Jediah. Anong name to? Parang Muslim name ba ito? Nakita ko lang po sa ano. Ah, Yung, okay. Screen name po ito. Apo. Ang ganda ng name eh. Jadiah. Ano po yan? Beloved of the Lord. Biblical pala. Ilang Apa. taon ka na, Jadiah? Ano po? 45. Kaka 45 ko lang po last month. Belated, happy birthday. Gusto mo regalo? Ano Gcash number mo? Siyempre charot lang to naman. Opo. Anyways. Kumusta po kayo ni Gandang Kara? Teka lang, huwag mo ako interviewin. Ikaw yun. Saan ka ngayon? Malaysia po. Sa Malaysia ka. Malaysia po. Malacca. Alam mo pa, ano yan? Isa yan sa pinaka-paborito ko napuntahan. Pumunta na po kayo dito? Dati matagal na. Long time ago, sa Malacca. Yung meron yan, may tourist street dyan yung pinupuntahan. Opo, Junker Street. Junker. Yeah, Junker. May malaking rebulto ng wrestler, tama? Opo. Napuntahan ko na yan, Malacca. Hindi na nila inalis, ang tagal na. May ano dyan, may mga nightlife din ba dyan? Kasi daytime ako nakapunta eh. Matagal na po kasi akong dito, malabas. Dito lang ako sa, bahay. Anyway, sige. Si Jediah. Umpisa na po ba? Ha? Umpisa na po ba? Hindi pa ba? Sorry po. Taga saan ka sa Pilipinas? Jediah. Pampanga po. Kapampangan ka. Yes, opo, Kapampangan. Nakakain ka ng hotdog tsaka Baka tosino. Kaya sawa ka na, Jediah? Opo, mag 25 years na po kami yan, this 16. May anak na kayo? Wedding. Silver Opo. na pala, silver. Opo, tatlo pong lalaki. Okay. Mga binata na. Pero po yung bunso ko kasi special siya. Meron slow learner po siya. Kasi nag-aalaga sa bunso mo, hindi andiyan ka. Ako po. Nandito po kami sa Malaysia. Malaysia po. Diyan na kayo naka-base, akala ko. Opo. Okay. Noong pong nakilala ko po yung asawa ko nung galing akong Japan. Pinakilala nung kaibigan ko sa sa Malaysian ba yung asawa mo? Opo, Chinese siya. Malaysian. Okay. Local po sila dito. Tapos sa Pampanga yung kaibigan ko, may boyfriend na Chinese. Tapos it's single. Sakto, single din ako. Yun, pinakilala po. Okay. So Chinese Malay yung boy sa asawa mo. Opo. Okay. O ba tayo magkausap ngayon, ma'am? Nung kasing nung pong nagkakilala kami, dinala niya po ako dito nung mga 21 ako. Tapos gusto ko pa po sanang bumalik ng Japan pero Anong work mo sa sabi Japan niya, nun? Entertainer po. Doon. Anong item mo? Kanta o sayaw? Sayaw po. Kasi kung kanta, pakakantahin kita eh. Ay, no. Kasi ano ba yung pambansang kanta ng mga nagpupunta ng Japan dati? Go on, come on, leave me breathless. Diba? Hindi kasi yung tito ko kasi may agency. Dumaan din po ako ng agency. Kaya lang 2 years, ang tagal. Diba? May agency yung tito ko kaya kaya alam ko na yun yung parang paborito rin ng mga hapon yung sabi niya eh. Sabi ko, tito, bakit yun lagi pinapakanta mo sa mga papuntang Omise? Diba, Omise? Diba, tama, Omise tawag, diba? Opo. Diba? Oo, tapos yung mga... Masay. Oo, Omise, Sacho, Okanimutse. O kaninay. O kaninay.
Di ba? Opo. Oo. Sabi Pero ng matagal na po kasi yun, mga ano ah, yun, 1 time lang po ako pumunta, hindi na ako nakabalik kasi nga yung asawa ko dinala niya po ako dito na hindi ako ready magpakasal. Di na niya ako pinauwi. mahal ka. Pero gusto mo ba yung buhay mo diyan ang tanong? Nung una po, okey naman. Okey Hmm. naman, mabait naman po kasi siya. Okay. Tapos kasundo ko naman po yung mga pamilya niya, yung Mm. mama niya. Bunso po kasi siya, so Mm. matanda na yung mama niya. Okay. Parang nung pong 2024, 'di ba po nag-pandemic, Mm. tapos hindi siya nakauwi ng siguro mga 2 to 3 years. Nakauwi Tapos ng Malaysia. opo. Asan ba siya nun? Po kami, LDR po kami, nasa Cambodia. Anong work niya doon? Manager, Ng factory manager. okay. Gumagawa po sila ng mga damit, gano'n. Okay. 'Yun, tapos po hindi po siya nakauwi, pero araw-araw po siyang tumatawag. Mm. Tapos napansin ko every Sunday hindi na siya tumatawag, hindi na siya nag-a-ask na anong lunch mo, yung gano'n. Mm. Pinabayaan ko lang, parang okay, time niya pala 'yun, yung parang magpapagupit siya tapos maggo-grocery, gano'n. One time na yung kapatid ko, yung bunso diyan sa Pinas, ka-video call ko gabi. Tapos Mm. may nagiinuman sa labas, biglang parang ewan ko ano yung ginawa nila sa gate. Tapos nagkaroon ng ah, ano ba yun, suntukan. Kasi binuksan ng asawa niya yung gate. Tapos kinabahan ako kasi yung kapatid ko sumisigaw. Tapos tinatawagan ko yung asawa ko, Pangasinan ayaw na sumagot. Pampanga? Opo, sa Pampanga. Pangasinan dinig ko. Tapos? Yung lolo ko po, taga Pangasinan. Okay. Sige, tuloy mo yung Tapos kwento mo. po, tinawagan ko siya. Akala ko lang siya, yung kasing factory, merong bahay doon. Mm. Nakikipag-inuman siya, hindi niya sinabi. Mm. Tapos, lasing na siya. Pinakilala naman niya ako doon sa mga tao doon. Pero parang off, parang weird yung feeling. Mm. Tapos, sabi ko, pag umuwi ito, kakalkalin ko yung cellphone niya. Mm. So, di umuwi siya, nagbakasyon dito sa Okay. Malaysia. Mm. Tapos, Kumbaga habang, nagduda ka. opo, nagduda ako. Anong Bakit part doon sino ng to mga to? I'm sorry. Opo. Sino yung mga kasama niya? Kasi mga local doon sa Cambodia. Mm. Kung saan ang mga yun, yung mga Chinese din na kasama niya sa work or hindi sana, pero local na Cambodian. Mm. Nandun sa bahay, nagiinom, parang may party. Mm. Tapos, nung nakauwi na siya, habang tulog siya, kinuha ko yung cellphone, tapos kinuha ko yung kamay niya. Mm. Hindi niya alam. Nagkalkal ako. Nak- Meron pala siyang black app. Sabi ko, sino to? Isa lang yung sinesearch niyang babae. Nako. Mm. Tapos, tinignan ko po yung call log. Parehong pangalan. Mm. So, kinabahan ako. Natulog na lang ako. Kinabukasan. Ang galing mo doon, kinabahan ka, natulog ka. Mahirap gawin 'yon. Mahirap gawin 'yon, Yung kinabahan ka, natulog ka lang, mahirap gawin 'yon. Tapos. Bukas ko na lang po siya kakausapin. At kunwari magtatanong ako kung sino yung nasa call log. Pero tinanong ko talaga siya habang nakahiga. Tapos nasa likod siya siguro ewan ko, kinakabahan siya. Pero sabi niya worker. Akala kasi marami siyang trabahador Okay. doon. Tapos akala ko naman kung mambababae siya sa workplace na. Ngayon pala sa pala, nag-inuman pala, ganun. Tapos, kasi, hinayaan ko muna siya makaalis, makabalik doon sa work. Tapos, doon ako nag-search sa, sa Blue App. Tapos, video call ko yung pamilya ko sa Pinas.
Mm. Nag-search din yung kapatid ko. Tapos lumabas lahat. Dinala niya na pala yung babae dito sa Malaysia, sa Vietnam. Nagta-travel sila, ganun. Kasama yung dalawa pa niyang kaibigan. Tapos, kinonfront ko siya. Sabi niya, let's talk later. Sabi niya, parang alam ko na. Alam ko na. Yung nagse-search ako, yung mama nung babae, nandoon merong mga pictures na meron ding bata. Nagbakasakali lang ako na itanong ko na sino yung bata? Sabi, anak mo ba yun? Sabi kong ganun. Tapos, yun nga, kinagabihan, umiiyak siya. Sabi niya, anak niya daw yung bata. Sabi niya, it's mistake daw. Sabi niya, nagkamali daw siya. Hindi niya na daw maibalik. Pero ako daw yung pinipili niya. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko sa kanya, kaya pala binigay mo yung bahay sa akin nung last kang umuwi. Sabi ko ganun. Kasi itong bahay sa Malaysia, pinapalit niya yung pangalan. Nilagay niya sa pangalan ko. Tapos, parang edi umuwi siya ulit. Nagkasakit kasi siya. Magpapa-opera siya ng puso. Tapos, pinatawad ko siya kasi naawa ako kasi magpapa-bypass siya. Yung puso maglalagay ng balon, gano'n. Tapos, syempre hindi siya agad makakapag-work. Kahit may sakit siya, inaaway ko siya. Gano'n. Teka lang, gaano katagal na yung kanilang relasyon ng babae? Sinabi niya 201 niya daw nakilala. Naano ko din yung babae, nakausap ko din. Kinausap niya ako sa Red App. Tapos nagkwento siya, ganun. Pwede ba daw ako maging sister? Ano na? Sabi niya, pwede daw ba ako maging sister? Sabi niya. Kasi nga allowed sa kanila, di ba? Hindi po. Kasi sila. Hindi siya. Sorry. Hindi pala siya Muslim. Okay. Opo, hindi po pwede sa kanila yun. Tapos, kaya nakatago. Nakatago siya. Sabi ko sa asawa ko, di na naman na pala dito sa Malaysia. Bakit hindi mo pa pinakilala sa mga pamilya mo? Nahiya ka pa? Sabi ko gano'n sa kanya. So you were being sarcastic, tama? Opo. Okay. Sabi ko, subukan mong idala dito. Pero nung pinatawad ko siya, dinala niya po kami ng mga bata sa Cambodia. Sa Cambodia nun. Tapos, kinakausap ako nung babae sa Red App. Sabi niya, itour kita sa Cambodia, hindi ka pwedeng sa hotel lang, ganun. So, wait lang. So, okay kayo ng babae? Naging magkasundo kayo? Hindi. Hindi ko po, po ako sa kanya, bastos po ako sa kanya. Ganon. Ayoko sa'yo. Ganon. Ayoko Anong nationality ng girl? Po siya doon, local po siya sa Cambodia. Yun. Okay. Tapos, sabi ko, paano mo nagagawa yung ganyan? Sabi ko ganon. Sabi niya, God niya daw yung asawa ko. Sabi niya. Huh? Kasi si God daw, parang 50-50. Kasi yung asawa ko daw, nagbibigay ng pagkain sa kanya. Parang ganon. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi ka ba naaawa? Ang kapal ng mukha mo, sabi ko sa kanya. May anak kami. Alam mo na may asawa at anak, tinanggap mo pa. Sabi niya, yung kasal niyo sa papel lang, sabi niya. Yung mas importante, yung desisyon ng tao, sabi niya gano'n. Tapos, yung nalaman ko na na binabahay niya pala, may anak sila. Sobrang sakit. Tapos, parang nagpanic attack ako, yung mga kamay ko nanigas. Ayaw nilang bumalik sa dati. Pero nilagay ko sa warm water. Yun. Ngayon pong Saturday, uuwi po siya. Ilang beses ko na siyang pinapatawad. Kailan nangyari ito? When did this happen? I'm sorry.
ano po, nangyari 2024. Okay. Noong 2024 pa nga po ako gustong mag-ano sa'yo. Hmm. Pero ano, mag-decide na po sana akong umalis this April. Mhm. Kaya lang, puntahan ko yung ate ko sa UAE, kaya lang, nagkagera. Okay. Natakot po ako umalis. Tsaka yung bunso ko po kasi slow learner, ako lang po yung, sabi ko nga, baka binigay sa akin ni Lord yung anak ko kasi hindi ako makaalis. Para hindi ako umalis. Binigay ko yung buhay. Binigay ko yung buhay ko dito. Ako lang mag-isa. Wala naman akong gaano kaibigan. Hindi naman ako nagkakaibigan dito. Nakalimutan niya lahat. Nakalimutan niya yung sarili ko. Pero lahat niya kasi, hindi ko siya na-appreciate. Hindi ko na-appreciate yung mga ginagawa niya. Sabi ko, paano bang appreciation yung gusto mo? Paano yung thank you na gusto mo? Sabi ko sa kanya. Pinapauwi ko na po siya noong 2018 kasi ayaw niya. Sabi niya, bata pa yung mga anak natin. Paano yung magka-college pa yan? Hindi naman po ako nagtatrabaho kasi yung mga anak ko, ako lang yung inaasahan nila. Tapos nandito ba ako sa Malaysia? Tapos nilagay niya pa yung mama niya dito sa bahay, siyempre. Parang wala kang kawala, ano? Sabi ko sa kanya dati, kaya ko naman. 17 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Nakapag-abroad nga ako mag-stay. Pero parang mahirap. Mahirap umalis kasi 25 years na ako dito. Hindi ko alam yung gagawin ko. Parang nawala lahat yung paano yung future. Kasi nandoon ulit siya sa Cambodia. Ano nang standing nila ng babae, ma'am? Siguro, sabi niya wala na kasi, pero both, namimikon po kasi yung babae. Namimikon siya sa social media, kaya hindi na Or po pwedeng sila pa talaga? sila pa, siguro kasi, meron silang anak, di ba? Tapos nag-post pa yung babae na bumili siyang kotse. When was that? 2025. O sila pa nga. Binigyan niya ng kotse siguro yun kasi sabi ko sa kanya, kung aalis ka ulit, doblehin mo yung budget. Ginawa niyang ginawa niyang 6 digits. Okay naman po yung sa budget, yung mga anak ko nag-aaral sa university. Tapos sabi, yung hingi ako ng payo. Sabi nila, ba't mo hayaan na manalo yung kabit niya? Diyan ka lang, wag ka nga alis. Pero, Sino may sabi niyan? Yung mama ko, yung ate ko, yung kapatid ko, yung mga friends sa Pilipinas. So it's like you're going to compete with another girl who coincidentally ay may anak na rin siya doon. Opo. Nga po parang hindi naman po sa yung bad ako, pero yung pong anak nila hindi nakakapagsalita tsaka hindi nakakapaglakad. Hindi pa nakakapagsalita. Well, wag nating isama sa usapan 'yan. Let's leave it at that. Kasi po nung nagpunta po ako ng Cambodia, pumayag po akong mag-dinner. Ang tanga, di ba? My God. Nag-dinner kami kasama yung babae. At saka yung anak nila. Sobrang kasi sabi ko, Lord,
'Pag po pumunta kami dun sa dinner, 'wag mo po akong hahayaang umiyak. Tapos nandoon ako na hindi umiyak, hindi nagmakaawa. Hayaan ko lang sila kahit ang sakit. Pero nagpaano po ako sa Pilipinas ng secret, magpapa-annulled po sana ako. Kaya ng 2 years na wala pa rin. So nag-stop na lang ako, tapos dito po nagpapa-divorce ako. Tapos sabi ko, konti na lang, ipapaano ko na sa court. Pero in-stop ko kasi sabi niya, "Hindi ko 'yan isa-sign, bahala kang maghintay ng hanggang kailan," sabi niya. "Tsaka hindi ko 'yan gagastusan," sabi niyang gano'n. "Hindi ka puwedeng umalis, sa akin ka lang," gano'n. Gano'n po yung sabi niya. Hindi ko po alam kung paano ko mag-iipon na lang ba ako, dito na lang ako hanggang makaalis. Ano po? Papa Jackson, I'm here. hindi ko po alam, paano po ako aalis. Buti na lang hindi ako magastos. Kasi kaya lang nainis lang ako kasi yung pamilya ko parang siya pa yung kakampi, kahit yung papa ko parang dahil iyon din yung ginawa niya sa mama ko, parang wala siyang may advice ng mabuti. Sabi niya, "Punta kayo dito sa Amerika, dalhin mo yung asawa mo." Inutakan ko nga siya kasi sabi ko, "Gusto kong pumunta ng Amerika," sabi ko sa Hawaii. Tapos kuha tayong visa. Kasi siya lang yung way para makakuha ko ng visa. Nakakuha naman. Sabi niya, "Ginamit mo ako para makakuha ng visa, 'no?" Sabi niya gano'n. Sabi ko naman, "Oo, bakit?" Ayun, sabi niya mukha daw akong pera. Sabi ko, "Bakit? Yung kabit mo," sabi ko nga sa kanya, "yung asawa mo diyan, bakit siya lang ba puwedeng makinabang?" Sabi kong gano'n, ako yung So, yun na nga. Hmm. So, you have practically been competing with the other girl. Pero po, parang pinabayaan ko na lang po. Kasi wala naman akong choice, bumalik siya dun, nakaalis na po siya dun sa company dati. Bale bago na yung ngayon. Kasi nga sabi niya, "Pinipili kita." Tapos nung nag-Vietnam siya, dun siya nag-work. 6 months lang na umalis na siya, ayaw niya yung company. Tapos ngayon nasa na naman siya, nandun na naman siya sa Cambodia. Ang iniisip ko, kampi nila yung asawa ko kasi nakakakuha sila ng pera. Kasi ako lang kasi yung tumutulong sa mama ko. Mama ko kasi wala namang work. Ang ganun po. Tapos yung mga kapatid ko one time din umutang sa kanya. Ganun. Alam ng mga kapatid mo? Yung sitwasyon mo? Opo, ano po? Alam po ng mga kapatid ko na. Yung sitwasyon mo ngayon? Alam po nila, sinasabi nga nila, "Diyan ka lang." And still, yun ang payo nila sa'yo? Yung pong bunso kong kapatid, sabi niya, "Kung anong desisyon mo, nandito lang ako," sabi niya. Pero yung mama ko tsaka yung yung ate ko, parang dahil yung mga asawa din nila, yung umalis na lang, di nagsustento, gano'n. Sabi nga nila, "Buti nga yung sa'yo, nagsusustento ng maganda, gano'n. Aalis ka pa diyan. Hayaan mo yung kabit mo, magsasawa din yung mga yun." Sabi gano'n. Tapos yung kabit, pinadalhan pa ako ng picture niya dati, siya. Kasi nga sa mga pag kinakasal merong yung prenup yung photo, yung maganda ka, yung gano'n, tapos may gown ka.
Pinakita niya meron silang gano'n. Tapos nung nandito yung asawa ko, hawak niya yung Facebook ng asawa ko. Tapos pinost niya yung picture ng asawa ko tsaka yung bata. Karga niya. Kumakain kami ng breakfast. Sabi, pinost mo ba to? Sabi ko. Tapos, pag ganyan yung ginagawa niya, magagalit ako. Pero parang hindi naman. Gumaling lang siya sigurong magtago. Pero, kasi yung yung babae kapit tuko. Hindi rin. Binibigyan din niya ng yan. Ng dahilan Parang yan. magkakampi sila parang ganun. Parang sabi ko nga palayain mo na lang ako kasi parang ako yung nagiging hadlang sa love story niyo. Sabi ko ganun. Yung sobrang kahit umiiyak ako na magigising ako tapos umiiyak na lang ako ganun. Ayaw niya akong paalisin. Alam ko naman meron akong choice pero saan ko dadalhin yung anak ko? Nag-aaral nga ako maging VA. Pero mahirap. Hinirapan ako. Kasi kaya hindi rin ako maalis kasi baka yung pagtrabahuhan ko 4 months bago ko makuha yung binibigay niya. Po. Hindi ko alam kung this Saturday aalis ako, mag-hotel na lang para hindi niya ako makita kasi dito pa rin siya umuwi tapos pinipilit niya pa rin ako. Ganun. Pinipilit kang Ganun. yung mangyari pa rin. Oo. Parang ko, hindi ko na alam. Dito na lang or aalis. Hindi ko po alam eh. Patatawarin ko pa ba? Tanga-tanga ko na. Ano po, Papa Jackson? Asan ang family mo? Po? Asan ang family mo? Nasa Pilipinas lahat sila. Ay, yung papa ko po nasa US. Okay. May iba ng pamilya. In case you leave him, saan mo gustong? Kasi kanina sabi mo gusto mo naman, tama? Opo, gusto ko pong umalis. Saan mo gustong pumunta? Sa UAE po. Doon. So bakit Sa ate ko. So why not go there? May gera po eh. Hindi ka pwede pumunta ng Pilipinas muna? Pumunta po ako ng Pilipinas kaya lang hirap kasi ako lang hinahasan ni mama tapos sabi niya pag hindi ka umuwi ng Malaysia hindi kita bibigyan ng pera. Gusto ko sanang dyan, yung mag-call center. Kaya lang Malaysia na po yung ko eh. Yung passport ko tsaka hindi na po Philippines. Bali local na po yung ko. Malaysian na yung passport. Hindi ko po alam kung tumatanggap sila ng dyan, mga BDO ng hindi Philippine passport. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Si Saturday po kasi uwi siya. Parang normal na naman ba? Parang walang nangyari. Hindi niya naman pinapabayaan yung mga bata. Hindi naman sapat yun eh. Diba? Opo. Kasi parang sinabi niya pinili niya ako pero yung action niya dati kasi araw-araw kaming nag-aaway-naway ko siya. Tapos
Naging paranoid ako tapos lagi kong tinitignan kung anong ginagawa niya, gano'n. "Magbabanyo ka lang," sabi niya. Magbabanyo lang ako, kung ano-anong sinasabi mo, baliw ka, sabi niya. Sinasabi niya lagi, "You are crazy," sabi niya. Baliw daw ako. Eh, siya naman yung may kasalanan kung bakit naging paranoid. Naka-block po siya sa'kin. Eh, binlock ko siya ngayon, mag-isang buwan na. Dumadaan lang po yung mga messages niya sa mga bata araw-araw. Kasi 'pag kinausap ko siya ta's sabi ko, nung Saturday kasi, kailan ba yun, last month Saturday, sabi ko, "Pag-uwi mo tawagan mo ko," sabi ko. Hindi siya tumawag after nung dinner nila tapos iniisip ko for sure Sunday nandun siya sa babae niya. Sabi niya, "Hayaan mo na lang, magsasawa din yan." Po. Siguro pagkatapos na lang po ng giyera, dun ako aalis. Pero iniisip ko po kasi yung anak ko. This is yung kwentuhan natin, kalahating emotion, yung pag-uusapan natin, kalahating economic question to, no? Po. Okay. Kung naman po, magpipinas ako, meron naman po akong ipon. Magaling naman po kasi ako mag-ipon. Hindi po ako magastos. Lakasan mo, ma'am. Kung pupunta po ako ng Pilipinas, bibigyan naman po ako ng kaming dalawa ng anak ko ng visa, 1 year. Tapos, Well, that 1 year is enough for you to figure out what your next move will be. yun nga po eh. Kasi, wala naman ako nakikita na sila pa din. Pero, parang, kasi minsan yung babae, dati kasi may nagsisend sa akin, kaibigan ko lagi niyang tinitignan. Sinisend niya sa akin yung WhatsApp niya. Sabi ko, wag mo nang ipakita, sabi ko. Hayaan mo na sila. Kasi yung babae namimikon talaga. Sabi niya pa nga do you dream about what connect us? Sabi niya gano'n. Yung bata nga daw. Ganun. Sabi ko sa kanya. So, You paano binibigay ng asawa mo yung sustento kung hindi na sila? Ano po, by bank. Yung work niya po ngayon, meron naman silang bahay doon. Siguro weekly siyang pumupunta dun sa babae. Kasi yun siya pag Sunday. So, you're not yet sure na hindi na sila? Hindi. That's Hindi what po ako naniniwala na kasi kung may asawa nga yung lalaki at anak, alam niya, pero pumatol pa din siya. Yes. Ngayon pa kaya may Paano anak. pa nga yung di ba, may anak sila. That's very sound thinking. Buti nga po kinakaya ko na ngayon eh. Kasi pag may nararamdaman ako na hindi maganda, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Tapos kakalimutan ko na lang yung nararamdaman ko. Nasakit. Bali, sumasama ako dun sa Chinese friend ko. Isa lang kasing friend ko dito. Siya, pickleball, nag-exercise siya, ganun, naglalakad-lakad. Tapos, samahan niya akong, kumain, ganun. Okay.
Anong question mo sa akin? Ano po? Aalis pa po ba ako? Yes. Hindi po ba mag-ipon muna? Well, if your question is aalis ba ako, the answer is yes. If your question is kailan, that's for you to figure out. But yes, Opo. the answer is yes. Mm. Nung sinabi ko sa mama niya, kasi yung mama niya, ayaw ko kasi sabihin sa mama niya kasi ano na yun, mga 90 years old na. Baka kasi ano mangyari. Nung sinabi ko sa kanya na maghiwalay na kami ng anak mo. Sabi niya, bakit? May iba ka na ba? Sabi niya. Akala pa nila ako yung may iba. Kasi sobrang niya, yung pangunang pangalan niya. Tapos ganyan pala yung gagawin niya. Pero nung last month, dinala niya kami lahat ulit sa Cambodia. Parang parang wala lang. Parang yung dati pa rin. Masaya, ganun. Masaya ka ba? Pagkasama ko siya. Pag wala. Do you still trust him? Yeah? Hindi na po. Wala po akong, sabi niya, bakit ganyan ka? Lagi kang galit. Ang hirap mong sabi niya. Uni daw ako. Mahirap daw akong Alam mo, maligayahin. Jedaya, Po. for someone who's been a victim of cheating, hindi na dapat ginaganyan ka pa niya. He should just be completely apologetic for what he's done. And yet he questions why you act the way you act. Tama. Akala ko sa lang nangyayari yun. Sabi niya po, siguro may mental health ka na. Sabi niya gano'n. Yeah, at kagagawan niya. Po? At kagagawan niya. Opo, yun nga. Sabi ko, ikaw ang si Raulo. Sabi ko. Lumalaban po kasi ako sa kanya. Lumalaban ako. Tapos, tama po yun. Tinadyakan ko kasi siya sa paa. Tapos, nung panglima na, gumanti siya. Tapos, isang buwan yung, yung pasa ko sa paa. Well, ayoko mag-comment yan. Una ka eh. Sabi ng kaibigan ko dito yung Chinese. Sabi niya, ikaw kasi, ba't mo tinatadya ka? Yung tuloy, gumanti. Sabi, pwede ko bang i-report? Baka ikaw pa yung may kasalanan dyan eh. Ikaw kasi yung Alam mo, Jedaya, you are self-destructing already. Po? Nag-self-destruct ka na. Because you are in so much pain. So let's go back to your question. Kung dapat ka bang umalis dyan, come home to the Philippines, yes. Opo. Kung kailan, I don't know. But I want you to do something. Ready? Opo. He's coming home on Saturday. Tama? Opo. Tell him exactly what you're going to do. And tell him the reasons why you're doing it. Mm-mm. Tell him. Okay. Okay po. Sabihin ko sa kanya. Yes. Ang bigat pakinggan ng kwento mo, pero madali yung solusyon.
you have to be out of that place where the pain only where staying in that place only reminds you of the pain that he caused you. Mm. Sobra. It will be so stupid that you're competing with another girl and yet you're the wife. Mm. Tama? Mm. Ang sakit. Sabi nga ng mama ko buti ka pa nga binibigyan ko ng ano diyan, ng sustento yung papa mo. Inabandonan niya na tayo, gano'n. Ay, sorry po. It's okay. Thank you po, Papa Jackson. Judaya, Po. hindi ako naniniwala hindi mo alam ang gagawin. Naghahanap ko lang ng mga kausap. Mm. May lang po, Validation. perspective. Opo. Kasi yung papa ko hindi ko na tinanong ko siya, hayaan mo na, ganun. No, that's not okay. Parang ayaw niyang mag-comment. Kasi nung nakilala niya yung asawa ko, mas kakampi niya pa yun kaysa sa akin. Ewan ko nga parang kakampi nila lahat. Nobody's taking tabs of how painful it is for you to be treated the way you've been treated. Naman, no? So leave. Pigod na ako. Kaya hindi na lang ako tumitigil. Hindi ko na tinitignan para peaceful yung araw ko. Well, that's you pretending. That did not do anything for the problem to be solved. Alam mo, Jediah, you are 45 years old. You are just 45 years old. It's never too late to start anew. Kaya pa yan. Parang tanda ko ni. No? Never too late. Tapos yung babae pa, bata. Hayaan mo na sila magsama. Sinasama niya po ako sa Cambodia. Doon na lang daw po ako. Ayoko. Hindi ko alam kung sasama ako. Doon na lang daw ako tumira. Kasama niya. Ano asawa ko? Ayoko. Baka po, mag-ipon na lang muna ako tapos I have a plan, para umalis. Thank you po, Papa Jackson. Pasensya ka na. Wala akong gano'ng reaction kasi feeling ko Hindi kailangan mo po, na okay talaga lang. feeling ko kailangan mo na talaga ng Listening to kausap. me is, Yeah. appreciate ko po. Thank you very much po. Pasensya na ka, pangpangan. Pasensya ka na po, umiyak ako. It's okay. Iyakin. Thank you Sino- very much po, Papa Jackson. Sino bang hindi maiiyak sa sitwasyon mo, di ba? Iyak nga ako sa mga anak ko. Alam nila. Iyak ako. Kampi ko din yung mga anak ko. Of course. Para kasing lahat ng sakripisyo ko nawala dahil malalaki na yung mga bata.
Ano kaya nung sakto lang yung binibigay niyo tapos nangungutang pa nga ako. Kung di pa man babae, di magbibigay ng sobra. Ayun, buti na lang good provider. Sabi ko nga sa kanya, good provider ka pero hindi ka good protector. Hindi mo pa rin pinoprotektahan yung pamilya natin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, your life is mine 3 times. Sabi niya. Pag daw namatay tapos bumalik sa kanya pa din daw ako. Sabi ko. Yun po. Come home to the Philippines. Okay na po, Papa Jackson. Thank you po. I'm sorry. Okay lang po. Huwag ka po mag-sorry. I appreciate your time listening po. Take care po. God bless. Balitaan mo ako soon ha when things are better. Opo. Thank you very much po sa time. Thank you, ma'am. More power po. Thank you po. Bye-bye po, Papa Jackson.